ang nakalinya ho natin pag-usapan ngayon, ito ginagamit ko na to, Weng. Ay, talaga? Pagka ako lumalabas ng bansa, yung e-travel, kinukuha ko na sa system. egov.ph, no? So, Yan yung magandang- super app na tinatawag. Ito yung super app, Oo. mga kapuso. Hindi na kayo kinakailangan pang mag-fill up. Oo. O kaya umanap ng ibang website, o pupuntahang site, mga kapuso. Dito na po sa eGov, nandyan na po yung e-travel system natin. Ngayon, pinaganda pa nila. Ay, na maganda. Kaya ang Oo. gusto natin malaman. Nasa linya natin si Undersecretary David Almirol, DICT Undersecretary for E-Government. Yusek, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning, Joel and Weng. Magandang umaga. Gandang umaga po sa inyo. Enhanced e-travel system. Paki-explain nga po ito sa egov.ph po natin. Oh, yes. So, ang e-travel ay ating pong in-enhance. Dumami po yung mga features po niya. Unang-una po, mas simple po ngayon. Kung mapansin niyo po ngayon, hindi na kinakailangan paulit-ulit yung entry po ng mga information. Ang i-enter mo na lang dito po ay yung pong travel details. Ito rin po ay connected na rin po sa immigration po, no? Ibig sabihin, mababawasan na po yung pila sa airport kasi the moment po na nag-scan ng passport yung immigration officer, hindi na po mag-e-enter ng information. So ma-automatic na po yung information na entry ng mga airport natin. Kaya po nababawasan po yung manual na entry ng mga immigration officer. So, wala ka nang ipapakita doon, Yusek, pag halimbawa nasa harap ka ng immigration, Joel, ay iba pang mga Hindi na. dokumento para Pagka masabing... pinakita mo, Weng, yung passport yun mo, na yun. Pag niscan yun, matik na yun. nakamatik na. Walang kailangan nandun na soft sa- copy sa cellphone, walang ganon. Matik na Wala yun. na po. Alright. Wala na po, Ma'am Weng. So, yan po yung automation na ginawa po natin. Pati po sa e-gate po, no? Connected na rin po sa e-gate yan para hindi na po kinakailangan pang mag-manual pa ng mga data entries natin. Pangalawa po na advantage ito ay na-integrate na rin po ito sa ating customs, no? So, wala na rin po yung papel natin sa customs na pinipilapan pa natin sa papel. So, connected na po sa e-travel yung customs. So, paperless na rin po yung ating airport kasi tinanggal na natin po yung customs form. Pangatlo po ay yung po ating OFW pass, no? So, kung ikaw po ay OFW, the moment na scan po yung passport mo po sa immigration, hindi na po magtatanong yung immigration officer kung talagang authentic ka nga or verified ka nga na na OFW. Dati po kasi kinakailangan mo magpakita muna ng mga dokumento muna para i-proof na talagang OFW ka. Pero ngayon po ay na-automate na rin po yan sa ating e-travel. Tapos pati yung tourism po, no, automatic na rin po yung dashboard natin sa tourism. So nababantayan na rin po ng Department of Tourism kung tumataas ba or bababa ba yung ating turismo para alam mo nila yung mga better decision making na po pwede po nila pong gawin para pagtibayin din po yung ating turismo. Ito lang po yung ilan sa mga enhancements. In fact, ang isa pa na ganda ko dito, pati po yung Department of Health, yung ating quarantine. Kung makita niyo, wala na po yung yung pong kinakailangan pang mag-declare ng mga sakit, mga ganun, simplify na po natin yan. Pero binabantayan pa rin po yan ng DOH or BOQ, yung mga lugar kasi na pinanggalingan, kasi may mga pinanggalingan po yung mga nagbibiyahe na medyo delikadong lugar na kinakailangan pang magkaroon ng pa rin po ng check-up kung halimbawa in that place is meron pong epidemic or talagang may mga delikadong sakit sa lugar na yan. Pag na-scan yung passport po yan, automatic po yan, matitimbrehan po yan at kailangan nilang papuntahin po muna sa Bureau of Quarantine for health checking. So, mapapadali yung tracing natin, Yusek. Opo. Actually, in preparation, hindi naman tayo nananalangin na magkaroon ng COVID-20 or 21. But we are already readying our country na hindi na po maulit yung matinding pagkalat ng mga sakit. Na sinusubukan ko ngayon, Weng, itong egov.ph. Minsan nagda-down din po yung para naglalag system. ba or hindi ito ka kasi makapasok? in-input ko yung aking phone number. Tapos hinihintay ko yung one-time PIN. Ang sabi dito, OTP cannot be resent at this time. Please try again after 3 minutes. So meron ding konting down ng system. Talaga ba hindi maiwasan yun, Yusek? Sa OTP po, dun po sa mobile number niyo po yun. May marireceive ko po. Baka check mo po yung Sir Joel. Opo.
yung OTP po kasi is yan po yung security natin na ma-receive mo po sa mobile number mo. Baka po, i-check mo po, Sir Joel, dun sa mobile number. Meron ka po ma-receive na PIN po doon. Yeah. Habang Hintay ko nag-check po, ka ng hinihintay mobile ko. mo, question Yusek, gaano ka-secure ito? Kasi nakakapangamba po ang mga online system na ganito, Joel, di ba? Na bukas sa web ang iyong personal details at pwedeng pasukan ka anytime ng mga hackers. Ito rin po yung ginawa natin, Ma'am Weng, na kaya po sa eGov, super app na po natin nilagay. Kasi kapag website po, number one, may mga peke pong website na naniningil po. Ito po yung naging concern natin po last year ho, no? Na ginagaya nila yung e-travel website, tapos naniningil po sila. Ito po sa app, talagang sure sila na talagang legit yung pinapasok po nilang sistema ng gobyerno. Pangalawa po, Ma'am Weng, yung pong security ng app po ay mas matindi po ito kaysa sa website. Kasi sa website may mga phishing sites, may mga malware na nagkakalat, pero sa eGov app po secured po 'yan dahil connected na rin po ito sa verification system po ng app mismo. So naglagay tayo ng additional security po ng ating mga government services. Libre yan, Yusek, pag nag-log ka dyan. Opo, Sa 100% e-travel na yan, libre 100%. Oo, libre. Ito, Weng, nakapenetrate na ako. Yun. So, meron dito NGAs, LGUs, jobs, tourism, travel, startup, health. Tapos, meron pang more, no? Kasi hanapin mo yung sa e-travel mo. Oo, yung, ano ba, Alright. ito, magta-travel ka, is your passport up to date? Yan. O, at sasabihin mo syempre, dyan, updated passport, i-click mo yun. Oo. Tapos, ang maganda kasi rito, usually, pagka meron kang declaration sa immigration, pinifill-upan mo, every time, fill up ka ng mga numero. Minsan naduduling ka yan. sa passport, Totoo di ba? Ito, updated na. Yes, no? oo. Ang lalagay mo na lang doon, yung flight details mo. yeah, So, yung madali bago, na. pero yung personal details mo nandun na. Tama, no, Nakasave Yusek? na yun. Tama. Yes, Sir Joel. So, kasi Question. para Talatang gamit na gamit, eh. Sanay na sanay po si Joel. Yusek, ganito, every time na magbubukas ka ng eGov app, para halimbawa, kung alin man dyan ang pupuntahan mo na mga site, may OTP ka na kukunin, na ibibigay sa'yo. Yung OTP po ay nagpapakita lang yon kung medyo matagal mo na pong hindi na-open yung app, no? Pero Okay. pero Kung everyday mong ginagamit, ano lang po, pwede kang mag-face recognition po or yung pong PIN number. Meron pong siyang PIN number po. alright. May PIN number. Ang Kung daming halimbawa, layers of doon sa protection. e-travel na sinasabi po ni Joel na in-enhance na po ng DICT, pag ang gagamit lang po ba niyan ay Filipino or dapat pwede rin gamitin ng mga dayuhan na lalabas po ng bansa natin? Lahat po, yung pong papasok sa kalalabas po, foreigner po at Filipino, magagamit po yan, Ma'am Weng. Ay maganda yung Joel kasi Ang ganda, pag matik, maganda, oh. baka mas madali tayo makahuli ng mga fugitive dito na gustong lumabas ng Pilipinas. Pwede. Diba? Pero ito bang PhilSys kasama na rin dito? Yusek, ano ba ang development sa yung IDs natin? Actually, marami pong features ngayon yung eGov app. Nandiyan na rin po yung national ID mo, Sir Joel. I-click mo po yung parang QR code sa pinaka-lower side. Okay. Makikita mo na po yung yung national ID mo dyan. In Ayaw fact, nga, no? Eto na, Weng. Meron na akong ID. Phil, ano yung Opo. national ID PhilSys, mo? meron na Opo. akong ID rito. Diyos ko naman. Ay, salamat. Yung ano po, yung live nagulat si Joel na may national ID na siya, Meron na Yusek. ako, Yusek. 3 taong kong inintay ito, Yusek. At pero hindi, wait lang, digital copy yan. Hindi Digital yan yung copy, digital parang copy. Opo. ATM card, ha? Ito, may selyo pa. Weng, ang galing. Galing. Oo, ang galing naman. Tapos merong, ano ba to? Code ko ito, Yusek. Yung nasa gitna. Yan ba yung code ko? Opo, yan po yung secured code niyo po yan. Yan na po yung, kung ano po yung power po ng physical ID, Sir Joel, parehas din po yung ating digital ID. Kaya po, Tatuwa. nag-launch tayo ng, parang Singapore po, no? Parang, doon po sa South Korea, ganyan na rin po, mobile na rin po yung kanilang ID. Pati sa Australia, ganun na rin po, no? So, we are moving into more digitalized national ID para wala ka na pong, kahit wala kang dalang wallet Yes. or Oo. hindi mo dala yung physical ID, magagamit mo na po gamit ng iyong Ikaw ba, Weng, meron ka namang, nag-apply pa. ka na sa PhilSys? Wala hindi pa, meron akong Mag-apply UMID ka ID. nga. Mag-apply Humid ka. ako. Ayaw ko maghintay ng 3 years. Hindi to, meron na instant to. Sir, Yusek, Subukan mo ito lang. i-swipe, Sir Joel. Subukan mo Swipe i-swipe. mo. Swipe ko na nga, tapos parang may pang ID pa rito. Wow. Dalawa ito, dalawang Paprint mo yan, pahina. ipaprint mo, ha? Dalawang pahina, Weng. Ayan, Sir, oh. sabi po Opo. ni Jimmy Velches, eto, e-travel is the best. Been using it from time to time. Sabi Yun, niya. oh. Diba? So kahit pa paano, talagang maraming Meron pa merong bang feature ito? nakaka-experience na Pagka maganda. sinwipe ko ito, Yusek?
kung meron ka pong PRC license, masaswipe mo na rin po yan, Sir Joel. So, kumbaga, pati po yung senior citizen, PWD ID, kumbaga, Sir Joel, kinumbine na natin yung lahat ng mga possible na ang dami kasi ating ID po sa Pilipinas. So, parang at least po mas lalo nakakakaba yun. Parang lahat na ng ID mo and personal details mo nandito sa eGov na ito pag pinasok mo. Siguro, Hindi ba nakakatakot? siguro naman Yusek? po baka naman bigyan nyo kami ng garantiya na ito most secured na, Oo, na application sa baka gobyerno ma-hack na mga walang iya eh. Nandun na lahat. One time, big time yun pag na-hack. Opo. Yan po yung impression po ng iba po, pero actually, kanya-kanya pa rin po yung mga ahensya nangangalaga ng data po. No? Hindi po si DICT po ang alright. nangangalaga ng data. So, ang eGov po ay siya lang po yung one-stop shop natin para hindi na po nahihilo yung ating kababayan na ang daming pinupuntahang mga website, ang daming mobile app na pinupuntahan. Pero decentralized po yung system. Kumbaga po, pagka-click mo halimbawa po ng national ID, si PSA po ang nangangalaga ng datos niyan. Okay, so ibig sabihin, pag nagka-problema yung isang app na-hack yun, hindi totally yung buong eGov ay madadamay. Yes po, Alright. pero po kaganda po yung ating pong eGov app po natin. Tapos po, halimbawa, nag-click ka po ng PhilHealth dyan, makikita mo na yung contribution mo, yung mga benefits, yung konsulta. O, halimbawa, nag-click ka po ng mag-apply ka ng passport mo, driver's license mo, andyan na po lahat yan. Pero po, pupunta pa rin po yan sa sistema ng kanya-kanyang agency po. Yes, oo, tama. Ganda. Nabigla ako rito dito sa mga developments. Next po si Joel kasi ang tagal niya hinintay. Tagal ko hinihintay. Hindi po kasi pinimail sa akin. Yung iba nakakuha na po, yung iba naman hanggang ngayon naghihintay pa rin. So, halos lahat na nag-apply po ng PhilSys, andito na po. Tama ba, Yusek? Opo, ang good news po, Sir Joel, meron tayong 82 million na po na generated digital national ID. Kaya po yung mga wala pang physical or gusto pong magkaroon ng digital copy, i-download na po nila yung eGov app po. Yeah, Yun, magda-download nga ako mamaya, Yusek. Subukan mo, Weng. Maganda to. Hindi na ako house show na Pinoy. Meron na akong... May unit ID ako. May PhilSys ID na ako. Ano pa ang pwedeng i-announce ng DICT kaugnay po nitong eGov? Baka meron pa kaming hindi naitanong sa inyo. Nasa inyo po pagkakataon, Yusek. Opo, actually, sa ibang bansa po talaga, they're moving into digitalization. No? Hindi po tayo magpapahuli. In fact, sa mga ibang bansa, medyo interesado na rin po sila sa ating eGov Super App. No? Isa po tayo sa mga bansa ngayon, kagaya ng Singapore, meron silang SingPass. Ang Australia naman, meron silang MyGov. Yung isang bansa sa Kazakhstan, meron din silang eGov App din. So, kumbaga tayo po is moving into a centralized management system na hindi po to iisang nagmamanage. No? Kumbaga lahat ng ahensya ay may kanya-kanyang innovation na gagawin at ang DICT naman po ay i-collate or i-aggregate yung mga innovation na ginawa nila. Para po isang Pilipino, kapag sinabi pong government service, isang app na lang yung pwede pong gamitin para hindi po siya nakakalito at hindi ang daming password, ang daming ine-enter na mine-memorize ng password, email. Yan po nangyayari po minsan yung mga hacking kasi parang ang daming butas po yung ating sistema dahil napakaraming pupuntahan. Hindi, tsaka maganda doon, mababawasan yung foot traffic sa mga government offices. Tapos ang tao, hindi magiging magastos, Totoo. hindi nakakapagod kasi pwedeng one click At least away ka na lang. sinasamantala natin yung technology. Diba? Correct, tama yan. Ito, matanong ko na lang huli. Kailangan pa parati ka naka-log out o automatic pagka Oo nga. hindi mo na balikan yung eGov mo, magla-log out na yan mismo? O kailangan Automatic yan, Sir Joel. Okay, Ayun, good. Automatic yan, Sir Joel. Alright. Okay. Salamat, Yusek. Thank you sa Sir, balitang thank ito. you, thank you. Salamat po sa inyo. Anytime po, Sir Joel. Ma'am Weng, magandang umaga po. Yusek David Almirol Jr., DICT Undersecretary for E-Government, mga kapuso. Ayun, Patingin nga nung gulat mo.